Magandang gabi Pilipinas. Halos isang linggo na nakalilipas matapos masaksihan hindi lamang ng mga Pilipino ngunit maging ng buong mundo ang isa sa pinakamalagim na pahina ng ating kasaysayan, ang paghagupit sa ating bansa ni Super Typhoon Yolanda. Tinatayang 2,000 katao na ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga sugatan at nawawala sa sinasabing isa sa mga pinakamalakas na bagyong nasaksihan ng buong mundo. Ako po, si Cathy San Gabriel. At sa kabila ng lagim na dinala ng Super Typhoon Yolanda, sunod-sunod ring naglabasan ng ilang mga katanungan ng mamamayan. Paano nga ba nakatulong sa bansa ang maagang babala ng pamahalaan ilang linggo fall? At kamusta na ba ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyong ito? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating talakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa isa't kalahating oras na paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum. Nobyembre 7 nang mamutaan sa Pacific Ocean ang isang tropical storm na tinatahak ang direksyon ng Pilipinas. Sa bilis na umaabot sa 315 kilometro kada oras ay tinuguri ang isang super typhoon na si Haiyan o mas kilala bilang Yolanda. Sinasabing isa ito sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng bansa. At naiulat na higit triple ang laki sa Hurricane Katrina na sumalanta sa malaking bahagi ng Estados Unidos noong 2005. Madaling araw ng Biyernes, bumagsak sa kalupaan sa Guian Island sa Leyte ang bagyo. Mula rito ay sunod-sunod nitong tinahak ang mga isla ng Leyte, Cebu, Bantayan at Panay. Ilang araw matapos ang bagyo ay hindi maikubli ang mga bakas at pinsalang iniwan ni Yolanda sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang agarang maiparating ang tulong sa mga Pilipinong lubos na tinamaan ng bagyo. Gayon din ang pagbuhos ng relief mula sa iba't ibang grupo at maging sa ibang bansa. Paano nga ba makakabangon ang mga napinsala mula sa trahedyang ito? Muli sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi Pilipinas, Super Typhoon Yolanda nga, Mark, ang tatalakayin natin ngayong gabi. Ano nga ba kalaki ang pinsalang idinulot nito sa atin? Hindi po normal si Typhoon Yolanda, Cathy. Alam niyo, ang Pilipinas po, mga kababayan, sanay po tayo sa bagyo eh. Taon-taon, 20 plus typhoons ang tumatama. Pero bakit kakaiba ito si Yolanda at ano po ang naidulot nito sa ating bansa? Kasalukuyan pong busy ang ating mga opisyal ng pamahalaan at maging yung mga mula sa pribadong sektor sa pagbibigay ayuda dun sa mga biktima na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas, Mark. At ang buong mundo din po ay nagpapaabot po ng pakikiramay at tulong po para sa ating mga kababayan na sa Visayas. Kaya kung paano po ito mailalatag, kung paano po ito maihahatid sa kanila para talagang mabenepisyohan ang mga nangangailangan, ating pag-usapan ngayong gabi. Alam mo, maraming issue rin ang kinakaharap natin sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan, Mark, sa Eastern Visayas. Hindi lamang yung logistics, hindi lamang yung supplies, ngunit pati yung security, That's right. yung order doon mismo sa ground. Paano nga ba minamanage ito in the face of everything, no? Nagkakaroon ng pagsalakay mula sa ibang grupo na rin. At itong kailangan din nating linawin, Cathy, yung mga chismis, yung interpretasyon ng marami sa atin, base lamang sa ating nababasa sa Facebook, base sa mga kwento-kwento. Kaya maigi pong itanong po natin sa mga may alam kung ano po talaga ang tamang interpretasyon doon sa mga patay.
dito sa security situation, sa relief distribution. Oo, maging yung cause ng bagyong Yolanda, Maging sinasabi, artificial daw, man-made daw ito. Lahat po yan, tatalakayan natin. We just like to inform everybody na meron po kaming inimbita mula sa iba't ibang sangay po ng pamahalaan na in charge din po sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Katulad na lang po ng DOTC, ng AFP. Ngunit sa kasawiang palad, Mark, ay hindi po nakarating ang marami sa kanila mula sa NDRRMC rin. Dahil nga po, lahat po sila ay abala. Napakalaking magnitude po itong hinahandle na relief operations ng ating pamahalaan. Itong usaping ito pwedeng mag-spill over into climate change, pwedeng mag-spill over dun sa usapin ng geohazards, pwedeng mag-spill over sa marami pong usapin. Kaya lang po, busy-busy yung ating mga leader gobyerno. Kaya ating tatalakayin ito kasama ang ating mga panauhin sa studio ngayong gabi. Mula po sa Department of Health, kasama po natin Undersecretary Dr. Teodoro Herbosa. Magandang gabi at magandang gabi sa ating mga patagapanood. Critical din po ang partisipasyon ng Philippine National Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Ito po ang ating special forum dito po sa Typhoon Yolanda. Mula naman po sa Pag-asa DOST, meron din po tayong weather specialist para ipaliwanag sa atin. Bakit nga ba ito yung sinasabi nilang record-breaking na bagyo, no? Si Christopher Perez. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay na programa ito. At kagaya po ng marami sa atin, may makakasama po tayong merong kamag-anak na nandun po sa tinamaan ng bagyo na hindi pa po nahahanap hanggang sa gabing ito. Si Gladys Malacat. Good evening po. Okay, Kathy, ano po ba itong Yolandang ito at bakit ito kakaiba kumpara sa iba, mga typhoon? Tanungin natin sa Pag-asa, Mr. Chris Perez. Ang bagyo pong si Yolanda or yung typhoon na Yolanda, isa po sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa ating bansa. Umabot po ang estimated na lakas ng hangin nito sa around 235 kilometers per hour. Ito po yung pinakamalakas na hangin sa paligid ng mata ng bagyo. And for the 2013, ito po yung isa sa mga pinakamalakas na ito nga tumama dito sa ating bansa, naglandfall dito sa Eastern Visayas at ito nga lumabas dito sa bandang Northern Palawan area in a span of about 2 to 3 days. So napakabilis din po ng pagkilos nito kaya medyo naging unique ang karakteristik ng bagyo nito kumpara sa mga naunang bagyo for the year of 2013. Mr. Perez, ang sinasabi nila, ang pinakamaraming natamong pinsala, hindi dahil dun sa ulan, hindi dahil dun sa hangin na dala ni Yolanda, ngunit dahil daw po sa storm surge. Pakipaliwanag po kasi there seems to be a misunderstanding kung ano po itong storm surge. At sinasabi nga po ng ilan sa mga kasamahan natin sa media na hindi daw po naipaliwanag itong mabuti ng Pag-asa. Ang storm surge po ito yung abnormal na pagtaas ng tubig dagat kapag may paparating po tayong bagyo dito sa mga coastal areas, particularly dito sa Eastern Visayas in the case of Typhoon Yolanda. Now, naipaliwanag naman po natin sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan, na isa po ito sa posibleng maging epekto ng paparating ang bagyong si Yolanda initially dito sa coastal areas ng Eastern Visayas at habang tumatawid or habang possibility of traversing the central part of the Visayas region, ay posible naman po yung mga ilapang lalawigan ay makaranas din po ng mga pagtaas ng alon na dulot nga ng paparating na bagyo. Now, agad-agaran din po natin binabanggit, nagtaas po tayo ng mga warning signals na aside from sa lakas ng hangin na dala nitong bagyo, ay posible rin po na ilang areas like, for example, Eastern Visayas or areas under storm signals number 4, 3, at saka 2 ay posible rin po makalanas ng storm surge o yun nga, yung matataas na pag-alon ng isang paparating na bagyo, lalong-lalo sa coastal areas. Storm surge po ba talaga? Naguhuan? Nabagok sa poste? Gusto ko itanong kay Dr. Herbosa, Yusek Herbosa, base po sa ating records, ano po ang cause of death ng marami sa ating kababayan? Nalunod po ba? Nabagok? Nadaganan? Ano po? Correct. Ang pag-storm surge, ang usual injury trauma. So yung mga drowning at yung mga natamaan yung ulo, head injury. So storm surge ang cause? Ang cause ng death is drowning. Drowning karamihan. kasi, karamihan drowning kasi napakabilis po yung taas ng tubig ng storm surge. Ang na-report is something like 10 meters, 10 to 15 meters. Siguro makorek ako nung taga-Pag-asa. And nakita natin sa mga video footages na pinapakita sa ating mga news station na talagang mabilis yung ating
mayor at pamilya niya sumuntok pa dun sa kisame para lang mailigtas yung pamilya niya at dun lang sila naghintay pa bago umupaw ang ating tubig. So drowning ang number 1 cause. Tapos karamihan ng mga ginagamot po namin ngayon, karamihan ng mga nagpapatingin sa ospital ay may mga sugat, injury, bali sa buto. So yun yung mga tuloy-tuloy ang paggamot ng ating mga personnel sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Sa issue pa rin ng storm surge, kasi napakalaking bagay nito. Sinasabi nila, hindi daw nalaman ng mga tao na ganito yung mangyayari. Ano po ba ang pagkakaiba, Mr. Perez, ng storm surge sa tsunami? Well, dalawang magkaibang bagay po yan in terms of yung root cause. Ang storm surge o yung pagtaas ng alon ay dulot po ng isang paparating na bagyo dito sa mga coastal areas. Ang tsunami naman po ay isang earthquake-generated event. Yung pagtaas ng tubig dahil sa isang lindol na naramdaman po or nangyari dito sa kailaliman ng dagat. So ito po yung pinagkaiba ng dalawa. Tsunami, earthquake-generated. Ang storm surge naman po ay yung pagtaas ng tubig, bunsod po ng isang paparating na bagyo sa isang coastal area. But was Pag-asa correct with its prediction kung magiging gaano kataas itong storm surge na ito? Kasama po doon sa pinilabas nating weather bulletin, or estimate na posible pong umabot na hanggang 7 meters yung storm surge na posibleng maranasan initially sa mga lugar na unang tatamaan ng bagyo. And of course, pwedeng mas mababa pa doon pag habang tumatawid na dito sa mga ibang bahagi ng Kabisayan sapagkat yung tendency sa bahagyang hihina due to the interaction with the landmass of the country. But yun nga, aside from sa warning signals sa lakas ng hangin, binanggit din po natin yun sa ating mga severe weather bulletins na posible rin makaranas ng heavy to intense rains as well as yung storm surge na umabot na hanggang 7 meters ang taas habang papalapit nga itong bagyo dito sa ating bansa. Gusto ko, may katanungan ako dyan sa storm surge, Cathy, pero ibaling ko muna dito kay Inspector Del Rosario. Sir, ang ating mga kapulisan sa Tacloban at sa marami pang lugar na tinamaan ng bagyo ay naging biktima din. Sa pagkakaalam ninyo, ilang porsyento ng mga pulis na dapat ay nagsagawa ng rescue ay hindi na nakareport dahil na biktima din? Magandang gabi po sa ating mga kasama po dito sa studio. Regarding po sa inyong tanong na sa ating kapulisan dyan sa affected areas na po sa Tacloban, ay una po isipin natin na sila po ay naging biktima rin itong bagyong ito. Yun nga po, as of latest count po natin, meron po tayong nabilang na mga PNP personnel natin doon. Out of 200 plus po na PNP personnel ng Tacloban, ay nabilang po natin, meron po tayong 22 na alam na po na natin yung kanilang sitwasyon. And so far, yung mga iba po ay patuloy po yung ating pagbibilang sa kanila. Kung nasaan na po sila, ano po ang sitwasyon nila. At hindi lang naman kasi, Mark, Tacloban City ang nasalanta ng bagyo. Although most of the focus of media and yung mga tao po sa social networking sites ay Tacloban. Marami rin po ang mga ibang lugar pa tulad ng Samar at ibang bahagi ng Leyte ang tinamaan po. At isa na nga doon yung Tanawan area. Si Gladys, itong Tanawan ba, ito ba ay tabing dagat? I-describe mo nga sa akin. Opo. Tabing dagat po yun. Malapit po yung sa nanay ko po. So yung nanay mo ay nandun? Opo. Pati po yung ano po namin pamangkin. Doon ka ba lumaki? I-describe mo, maliit ba itong town? Yung mga ilan ng tao dito? Malapit ba ito sa Tacloban? Malayo-layo po yung Tacloban, pero maganda po yung lugar doon, ma'am. Malapit po kami sa may Pepsi, yung planta po nung Pepsi Cola po. So yung magulang mo, Gladys, sila po ba ay nawawala hanggang ngayon? O safe sila? Meron ka lang mga kamag-anak ang hindi mahanap? Yung iba lang po, ma'am. Kasi yung nabalitaan na po namin, may tumawag po sa amin, okay na po sila. Nasa evacuation center po. Pero hindi po alam kung saan po banda yun. Ang problema dito, Cathy, yung evacuation center mismo ay nabaha din. Kaya gusto ko itanong kay ating representative from Pag-asa. Sir, yung ating prediction ng storm surge, base naman po yan sa wind speed at wind direction. Alam naman po natin yun, pwede po makompute po yan base sa physics. Bakit po merong mga evacuation centers na nabaha din? Hindi po ba naintindihan ng LGU ang degree ng severity ng storm surge?
hindi po ba natin na-communicate? Pagpaungmahin niyo po, kung idiretso ko pong itanong, hindi po ba na-communicate na maayos ng Pag-asa yung lawak at lalim ng talagang storm surge dito? Kasi pag sinabi po natin 7 meters from the shoreline, that's not, or 7 meters high, hanggang dito lang na distance from the shoreline, that's not too bad. Pero kapag tumama pati sa evacuation centers, may pagkukulang po ba? Unang-una po, prior to the entry to the area of responsibility nitong bagyong si Yolanda, ay patuloy na po tayo nakapag-coordinate sa iba't ibang government agencies, NDRMC, Department of Health, PNP, just to name a few, Red Cross, na ito yung magiging possible scenario natin. At binanggit rin po natin na habang malayo pa, at ito yung projection natin within 2 to 3 days ay posibleng tumama, posible pa pong lumakas ang bagyo. From roughly 130 kilometers per hour na maximum winds, ay umabot po hanggang 195 and then umabot nga hanggang 235 ang natin, no? Ang pagtaya ng Pag-asa. Now, habang nasa tubig pa po ang bagyo, continuous pong posible pong patuloy na lalakas. At in return, yung epekto po nito, mas lalong lalakas ang hangin at posible rin pong mas tumaas yung dala nitong storm surge, yung matataas sa pag-alon, habang papa-approach dito sa coastal areas. Now, in terms of communicating the possible effects, lahat pong yan ay nakasad sa ating weather bulletin na simula po nating in-issue, simula pa po nang pumasok ng area of responsibility. Kung di po tayo nagkakamali, around 2 days to landfall. The information, the weather bulletins were disseminated through all channels, through the tri-media, maging sa internet, social networking sites ng Pag-asa, even the Twitter and Facebook. At muiski mo pong sa ibang English-speaking news program, ay trinay na po nating magsalita ng Tagalog para ma-relay po natin ng tama at nang mas maintindihan nating mga kababayan kung ano po ba yung storm surge, which is yun nga, yung malalaking pag-alon na dulot na isang papalapit na bagyo. Pinakita rin natin or sinad din natin yung posibleng taas ng storm surge na maaaring tumama sa Eastern Visayas, which is around 7 meters ang initial estimate natin. Tingnan din po natin siguro yung geographical features ng isang area. For example, itong ang hard hit area na Leyte, kung mapapansin po natin kasi sa yung pinakang town center is located in the center of the island. Tapos napapaligiran po siya ng coastal areas. So, at ang hangin po ng isang bagyo, umiikot po yan. So, imagine nyo po, lahat po ng coastal areas at all points ay may tumatamang hangin dun sa lalawigan ng Leyte. So, it's possible na yung storm surge from all the coastal areas ay pumapasok po inland towards the center of But did we Leyte. say that? Did we say po, sir, na talagang pwedeng pumasok yung tubig ng dagat at lamunin yung lupa? The mere fact na nagbabala po tayo, ma'am, na posibleng magkaroon ng storm surge na ganitong kataas, at considering na ang lakas ng bagyo, ina-anticipate po natin na patuloy po natin binabanggit na habang binabaybay ito yung karagatan, posible pa itong lumakas prior to landfall. I think that should be taken seriously by our kababayans, lalong-lalo na po ng mga areas na initially sinabihan po natin na kayo yung area na unang tatamaan, ito yung possible scenarios, malakas na hangin, malalakas na pag-ulan, matataas na pag-alon na dulot ng approaching na bagyo. So I think dapat yung coordination ng kababayan natin with the local disaster coordinating council at patuloy na pag-i-inform or pag-update sa sarili nila with regard sa kalagayan nga ng bagyong ito ay lagi natin i-consider. Kasi minsan po hindi lamang titingnan din po natin ilang factors. Hindi lamang yung weather, baka may ibang factors, baka yung development. Maaring nung unang panahon hindi ganun karami population, hindi ganun kalaki yung urban area nung nabanggit na lalawigan. So history has it na prior to the Typhoon Yolanda event, ay meron na pong tumatamang bagyo. Hindi lamang sa Eastern Visayas, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. It's just a matter of assessing and as much as possible, adapting to the current events at possibly yung in terms of structure, kung gaano makalalakas, kung ano ba yung mga dapat nating gamiting materyales to be able to withstand at least yung malalakas na hangin in the event of a typhoon. Alam mo, tama yung sabi ni Mr. Perez, no? Talagang kailangan tayo mag-adapt. Yes. Ilang beses na po sinasabi, this is the new normal. Hindi na po ito kakaiba. Papalakas na ng papalakas. Napaiyak nga yung ating representante sa climate change conference. Pag-usapan natin maya-maya. Pero forgive me for asking a hypothetical question, Dr. Herbosa. Yusek, kung kayo po ay isang mayor ng town, sinabihan po kayo ng 10 meters
would you be able to plot kung anong mga barangay aabutin nung storm surge? Kasi pwedeng sabihin mo lang yung figure, the wind speed, gano'n, but do you think our LGUs have the capability to determine hanggang anong barangay ang aabutin, hanggang anong evacuation site ang aabutin? Alam mo, Mark, kasi ang disaster preparedness, base yan sa prediction of risk. Yung paano ba sa Tagalog yun? Ipipredict natin yung risk. Alam natin yung hazard yung napakalakas na bagyo. At kasama ng napakalakas na bagyo, ang napakalakas na hangin, napakaraming ulan, yung alon. Ang problema, hindi natin laging nakikita yung malaking alon. Ang lagi natin nakikita, malakas na ulan, pagbaha, at malakas na hangin. Kaya karamihan ng ating local government, ang piniprepare nila ay yung mga pamamaraan para makontra yung malalakas na paghangin, tinatali nila yung bubong nila at mga gamit nila. Yung pagbaha, lumilikas sila sa mas mataas na lugar at mas mga matibay na struktura. At yung malakas na pag-ulan, siyempre walang pasok, nag-declare ng no classes at nasa bahay lang ang mga tao para walang masaktan, mapahamak. Wala pa tayong preparedness dun sa listahan natin ng mga disaster plan. Nandyan lahat yan. Flood disaster plan, fire disaster plan, strong wind disaster plan. Nakasama po lahat yan. Kino-coordinate ng National Disaster Coordinating Council, ng mga health units. Pero itong storm surge, nagkaroon tayo a few pero kasama yan dun sa flood lang. Kasi ang nangyayari, pumapasok yung 1 to 2 meters of water inland, tapos baha din. So pareho ang trato dyan. Ngayon lang po tayo nakakita nung ganitong buong bayan naanod at naalon at maraming namatay. So lesson natin ito na ito ay pwede pa rin mangyari. Sabi nyo nga, ito yung new normal. Yusek, can you honestly say, the DOH has been in close coordination in the preparations for Typhoon Yolanda. Can you honestly say that we were caught off guard? No, actually we were prepared. Ang problem is the weather forecast is a 600 to 800 kilometer radius. Can you imagine? We actually activated from NCR, Southern Luzon, all the way to Northern Mindanao, Northeast Mindanao. All of those were in the path of the typhoon, had to be activated. Kaya nga ang unang mga naka-arrive na teams yung mga lugar na prepared pero hindi naman tinamaan. So yung unang nakadating na medical team namin sa Tacloban was the team that was prepared for impact sa Legazpi, Albay. Nag-land sila, nag-ferry sila, at sila yung unang dumating noong Sunday. Doon sa Sunday afternoon, doon sa Eastern Visayas Regional Medical Center. At katuwa-tuwa kasi nung dumating sila, ang report nila sa akin, hindi inabandon ng ating mga health professionals na taga Leyte at i-congratulate sila. Kasi sila ay tuloy-tuloy na nagbigay ng serbisyo doon sa mga taga Leyte na nangangailangan ng paggamot, pa-ospital at emergency care. Yung ibang ospital, yung private, nagsara, naubusan ng gamit. Yung director ng isang city hospital nakasakay sa C-130 at sinara muna yung ospital dahil wala talagang personnel. So, yun ang hindi nababalita ay na marami ring government doctors and nurses na continue na nagseserbisyo nung. So, prepared tayo, pero yung prepared bus natin ba appropriate? Yung pagiging appropriate. Yun ang salita dyan. For something of this magnitude. Was the risk appropriately prepared for? That's right. We prepared for risks na hindi natin regularly natin nakikita. Strong winds, punta sa evacuation center. Baha, go to a higher place, 'di ba? So flooding, 'di ba? Make sure may evacuate lahat. But we do not prepare for 10-meter, 7-meter storm surge. So wala ito sa disaster plans nung marami. So, Tsunami ang plan natin, which is after an earthquake. So wala po talaga, papalinaw lang natin sa ating representative from Pag-asa. So wala po tayong... Pero bago yan, Mark, yes, tanungin magagap mo muna and then... Okay. Wala ba tayong mga matrices or basihan na pag sinabi natin ganitong meters, dapat lumikas na up to this barangay? Kasi kagaya nung nangyari sa Ondoy, Cathy, nag-set up na ng warning system in the East Marikina area from San Mateo, Montalban all the way to Pasig, na pag nag-warning ng ganito, likas na, hindi na pwede itong mga barangay nito. Papaliwanag po yan ng Pag-asa representative sa pagbabalik ng ating Special Forum.